Nagpasa ang Kongreso ng Estados Unidos ng ilang mahahalagang desisyon para sa Ukraine na hindi na magpapahintulot sa administrasyon ni Donald Trump na pigilan o kanselahin ang tulong para sa Ukraine. Inaprubahan ng kapulungan ng mga kinatawan ng United States Kongreso ang panukalang batas sa depensa na nagkakahalaga ng 800 at 22.5 bilyong dolyar. Ang dokumento ay naglalaan ng pondo para sa tulong sa Ukraine sa larangan ng seguridad. Ngunit mas mahalaga, tahasang ipinagbabawal ng panukalang batas na ito kay Ministro ng Digmaan ng Estados Unidos na si Pete Hegseth na ihinto ang anumang tulong para sa Ukraine. Matapos ang pag-atake ng Rusya sa Polonia, naghain sa Kongreso ng Estados Unidos ng panukalang batas na maaaring ipagbawal ang kalakalan sa Rusya at kilalanin itong sumusuporta sa terorismo. Ako si Alexi Pechi, Setyembre 12 ngayon. Sabay nating tingnan ang budget sa depensa na aprobado sa Estados Unidos at ang mga pangunahing mahalagang punto na may kinalaman sa Ukraine. Agad kong sasabihin, napakahalaga ng mga ito. Bago tayo magsimula, paalala lang na araw-araw may balita at analysis ng mga kaganapan sa mundo sa YouTube channel na ito. Para laging updated, inire-recommenda kong mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Kamakailan, may mahalagang kaganapan sa Kongreso ng Estados Unidos na halos hindi napansin pero mahalaga para sa Ukraine. Noong Setyembre 10, inaprubahan ng kapulungan ng mga kinatawan ng United States Kongreso ang panukalang patakarang pangdepensa na nagkakahalaga ng 800 at 22.5 bilyong dolyar. At ang dokumentong ito ay naglalaan ng 400 milyong dolyar para sa tulong sa Ukraine sa larangan ng seguridad. Ang layunin ng panukalang batas ay ayusin at gawing moderno ang pagtukoy at pagtugon sa mga pangangailangang militar ng Pentagon. Layunin din ng dokumento na palakasin ang kahandaan ng militar ng Estados Unidos, itaas ang sahod ng sundalo at ipagbawal ang medikal na paggamot sa mga transgender na kasapi ng militar. Nangangailangan ng pagbibigay ng serbisyong hindi tugma sa kasariang itinakda sa kapanganakan. Ito ang ipinilit ng mga Republikano. Kasama rin sa panukalang batas na ito ang paglalaan ng 400 milyong dolyar para sa inisyatiba ng Pentagon sa pagbibigay ng tulong militar sa Kyiv para sa seguridad. Bagaman may ilang bahagi ng mga Republikano na tumutol, pero bahagi lang iyon. Dapat ding tandaan na tinanggihan ng kapulungan ng mga kinatawan ang panukala ni Marjorie Taylor Greene na ganap, lubos na alisin ang pondo para sa Ukraine. Parehong Republikano at Demokrat ang bumoto laban dito. Sa ganitong paraan, ang pangunahing halaga ng taunang tulong militar ng Amerika sa Ukraine ay nadagdagan ng 100 milyong dolyar. Dahil sa lahat ng mga taong ito mula pa noong panahon ng pagbibigay ni Trump ng mga Javelin. Ang pangunahing halagang ito ay 300 milyon. Ibig sabihin, 300 milyong dolyar palaging inilalagay sa budget militar ng Estados Unidos. Ngayon ay 400. Siyempre, sa 400 milyong dolyar, hindi ka makakapagpadala ng maraming armas. Sa totoo lang, isang pakete lang ito. Gaya ng sinabi ko dati, noong sinusuri pa lang ang panukalang batas na ito. Ang mahalaga dito, ito ay isang simbolikong hakbang na nagpapakita na ang suporta para sa Ukraine sa Kongreso ay hindi nawawala. Ibig sabihin, hindi tungkol sa halaga o pera ang usapan dito, kundi sa mismong katotohanan na muling pinagtitibay ng Kongreso na nananatili ang tulong para sa Ukraine. Ipapaalala ko na si Ministro ng Depensa ng Estados Unidos na si Pete Hegseth ay gustong bawasan at tuluyang tanggalin sa budget ang halagang ito, pati ang 300 milyong dolyar. Sa totoo, mahalaga ang anumang banggit sa Ukraine rito. Ang mga Republikano mismo ang nagpilit na iwanan ang pera para sa Ukraine. At kahit dagdagan pa ito. Bakit dagdagan pa? Ulitin mo nga. Ang usapan ay 300 milyon bawat taon. Gusto ng kaukulang komite ng kapulungan ng mga kinatawan na gawing 500 milyon pero nagkasundo sila sa huli sa 400 milyon. Pero gaya ng sabi ko, hindi halaga ang usapan. Sa batas ng budget, unang beses na isinama ang isang amyenda na nag-uutos sa Pentagon na abisuhan muna ang Kongreso kung sakaling biglang magpasya ang administrasyon ni Trump na itigil o ilihis ang anumang tulong militar sa Ukraine na naaprubahan na ng Kongreso noon. At ang Kongreso na ang magpapasya kung dapat bang itigil o ipagpaliban ang ganitong tulong sa Ukraine. Ibig sabihin, hindi na mauulit ang nangyari noong Hulyo, kung saan sina Pete Hegseth at Elbridge Colby biglang pinatigil ang tulong sa Ukraine
nang walang anumang paliwanag at walang sino man ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyayari. At sa panahong iyon, sa kasamaang palad, napilitan ang sandatahang lakas ng Ukraine na umatras mula sa Kursk na rehiyon ng Russia. At kahit si Trump noon ay nagbiro pa na parang hindi rin niya alam ang tungkol sa pagtigil ng tulong sa Ukraine. Lahat ng ito ay si Hex, matigas ang ulo at kung ano-ano pa. Ngayon, imposibleng mangyari ang ganitong insidente. At isa pang mahalagang bagay, muli na namang tinanggihan ang panukala ng napakabonggang si Marjorie Taylor Greene na nagmumungkahi na ipagbawal ang lahat ng tulong militar sa Ukraine. Sa pagkakataong ito, sa totoo lang, ang naging boto ay 60 laban sa 372. Paalala lang, noong Hulyo ay iniharap din ni Marjorie Taylor Greene ang parehong panukala sa botohan. At noon ay sinuportahan ito ng 76 laban sa 353. Nabawasan ng 16 ang tumututol sa pagtulong sa Ukraine mula noon. Kung pag-uusapan sa porsyento, 60 sa 432 na kongresista ang laban sa Ukraine. Iyan ay 14%, ibig sabihin, hindi pa umaabot sa ikalimang bahagi. At ngayon, narito ang pinakamahalaga. Ang dahilan kung bakit hindi nagbibigay ang Estados Unidos ng direktang tulong militar sa Ukraine ay hindi dahil sa kakulangan ng suporta mula sa Kongreso o sa lipunan. Hindi rin dahil sa kakulangan ng pera at iba pa. Maliban sa isang tao, kay Donald Trump at sa administrasyon niya na tingin nila'y hadlang ang Ukraine sa pakikipagkaibigan kay Putin na isang malupit na diktador. Sinimulan na ng Senado ang pagtalakay sa sarili nilang bersyon ng panukalang batas sa Pentagon na wala pa ang mga konserbatibong amyenda na nasa panukala ng kapulungan ng mga kinatawan noong nakaraang linggo. Inaasahan na matatapos ang dokumento sa mga susunod na araw, saka pag-iisahin ng mga mambabatas ang kanilang bersyon para makabuo ng pinal na bersyon na aaprubahan ng parehong kapulungan. Pagkatapos ng proseso, ipapasa ang dokumento para pirmahan ng Pangulo. At siya lamang ang maaaring tuluyang humarang sa tulong para sa Ukraine. Hindi ko lang basta sinasabi na bantayan ninyo ang prosesong ito. Tandaan, sa House of Representatives na bersyon ng panukala, naglaan sila ng 400 milyon para sa Ukraine. Ganito kasi, ang Senate Committee ng Kongreso ng United States para sa Appropriations ay inaaprubahan sa budget ng Pentagon para sa susunod na fiscal year ang tulong sa Ukraine na 800 milyon para sa Ukraine Security Initiative at dagdag pang 225 milyon para sa Baltic Security Initiative. Ibig sabihin, lampas $1 bilyong talaga. Parehong sinusuportahan ng House of Representatives at Senado ng United States ang tulong militar at pondo para sa Ukraine. Kung mawawala ang tulong na ito, kasalanan ito ng isang tao lang, si Donald Trump. Sa parehong konteksto, magdadagdag pa ako ng balita. Nagpanukala si Kongresista Joe Wilson ng batas sa United States para ibalik ang Jackson-Vanik Amendment at itigil ang kalakalan sa Russian Federation. CP, pagkatapos ng pag-atake sa Poland, nagpapasalamat ako sa pagkakataong maipasa ang panukalang batas na ito na naglalayong ibalik ang bisa ng Jackson-Vanik Amendment laban sa Russia na nagtatakda ng pagtigil ng anumang kalakalan sa teroristang diktadurang ito. Ayon sa kongresista, sina dating Pangulong Barack Obama at kalihim ng Estado ng United States na si John Kerry, ay nagkamaling pinawalang bisa ang batas na ito noong panahon ng hindi pinag-isipang patakaran. Partikular ang pag-restart ng relasyon sa Russia noong 2009 na nag-udyok sa kriminal ng digmaan na si Putin na sakupin ang Crimea. Ito ay literal na sipi mula kay Wilson. At dito, nais kong banggitin na ang amyendang ito ni Jackson-Vanik ay isang batas ng Estados Unidos ng Amerika na ipinasa pa noong 1974. Alam naman natin na ipinagbawal nito ang anumang normal na kalakalan sa mga bansa na may tinatawag na masamang ekonomiya, kung hindi pinapayagan ng mga estadong ito na makalabas ng bansa ang kanilang mga mamamayan. Halimbawa, ang mga Hudyo mula sa Unyong Sobyet. Pagkatapos bumagsak ang Unyong Sobyet, nanatili ang batas na ito sa Rusya. Ngunit taon-taon, itong kinansela ng mga presidente ng Estados Unidos para sa kalakalan. Noong 2012, pinalitan ito ng Magnitsky Act. Ibig sabihin, ito ang parusa sa ilang opisyal ng Russian Federation. Ngayon, hinihiling ng Kongreso na ibalik ang batas na ito para tuluyan na itong ipatupad. Sige, dito ko natatapusin. Kung may mga tanong pa kayo tungkol sa budget,
lalo na sa military budget ng United States. Mag-message lang kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa description ng video na ito ang link. Ilagay ang inyong opinyon at konklusyon sa comments sa ilalim ng video. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Salamat po. Ingat kayo. Paalam sa lahat. Subtitles.